Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat. Good day po mga taga-subaybay natin dito po sa ating pag-aralan. This is an online ministry at ako po ay nagpapasalamat na tayo po ay dadako sa part 2 ng ating pong lesson number 23 na ito po ay pagpapatuloy sa ating pong pag-aaral patungkol sa True Church or the Bride of Christ. So welcome po once again. So together with your family and loved ones, I hope and I pray na sa mabuting kalagayan po kayo. And don't forget to share and subscribe this channel. Ang inyo pong pag-like ay malaking tulong na po mga kapatid sa atin pong ministeryo. Nang sa gayon po ito po ay masuggest na video sa inyo pong mga kakilala, sa inyo pong mga Facebook friends, sa inyo pong mga kalapit na community. So ganun po kasi ang algorithm po ng atin ng YouTube or ng internet. The more na marami nagla-like, the more na maraming nanonood, it means isasuggest na rin ito sa nearby na mga users ng internet. So please do like and subscribe. So once again, welcome po sa atin pong part 2 ng lesson number 23. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po sa pagsama at paggabay sa amin sa araw-araw. Masmasan niyo po ang aming mga labi nang sa gayon ay lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Maging pagpapala po ang mga mensahe na aming maibibigay sa mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at magamit po nila ang kanilang matututunan kanilang araw-araw na buhay. Nalalapit po namin sa inyo ang mga challenges na aming kinahaharap. Alam niyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga blessings na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good steward sa mga blessings na ito. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po muna ako ng buod sa natalakay natin sa part 1 ng lesson 23 na may pamagat na The Bride of Christ. Napag-aralan po natin sa part 1 ang tungkol sa bride ni Christ. Ito po ay ang true church. Inilarawan niya po ang kanyang true church na ito daw po ay isang pure woman. Ang babaeng ito ay nanganak ng isang lalaki at ang sanggol na lalaki ay siyang maghahari sa lahat ng bansa. Mayroong isang dragon na galit sa batang lalaki at sinubukang patayin ang bagong silang na batang lalaki. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Natalakay din ang tungkol sa God's Remnant Church at mga description para matukoy ang Remnant Church. Pakibalikan po ang nakaraang pag-aaral para sa buong detalye tungkol sa paksang ito. Sa ating pagpapatuloy, sa ika-11 tanong, ngayong naitatag na natin ang 6 na punto ng pagkakakilanlan ni Jesus para sa kanyang end-time remnant church, ano ang sinabi sa atin ni Jesus na gawin at ano ang mga resulta? Pastor? Ayan po mga kapatid. So once again, inyo pong i-review ang atin pong lesson number 1 or part 1 ng lesson number 23 at nang sa gayon po ay hindi po kayo mawala sa atin pong momentum na atin pong pag-aaral. So to answer and to continue our study, the question is, ano nga ba po ang what does Jesus tells us to do and with what result? So since atin po na pag-aralan yung po mga identification ng true church, ano naman po ang invitation po ni Jesus ng atin pong Panginoong Jesus sa atin po sa mga sandaling ito? Here's the record from the Bible, Matthew chapter 7 verse 7. Ito po ang binabanggit. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So what does it mean po mga kapatid? Ikaw na nakasumpong, ikaw na nakapakinig, ikaw na nakaalam sa identification ng true church, yun pong Bride of Christ sa Revelation chapter 12. Now is your time, now is my time to seek and to find
and to knock. Mga kapatid, tayo po tinuturuan ng Panginoon to study furthermore. Okay? We are challenging you, we are inviting you to not just believe what we are saying here in this online ministry, but do yourself a favor po. Kayo po ay mag-aral personally. Ang mga teksto na amin pong binabasa, ang mga reference books ng history na amin pong binabanggit sa atin pong pag-aaral, you can scan them. Internet is there available for us. Nang sa gayon po ay mas lalo tayong maliwanagan mga kapatid, mga kaibigan. Okay po, so Jesus has you the six specifications ng iglesia. So sabi po niya, go find my church. Ang Panginoon po ay mismo nanggaling sa kanyang bibig ang katagang meron pa daw po siyang mga tupa na wala pa daw po sa kanyang kawan o wala pa sa kanyang bakuran. So friends, God is saying there will be a time that He will call those lambs or those sheep na wala pa po sa kanya pong bakuran. Nang sa gayon ay sila naman din ay makapagmana ng buhay na walang hanggan. So to answer the 11th question, the answer is go find the church of God. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, ilang mga simbahan ang nag-fit sa 6 na specifications na ito? Pastor? Ayan po mga kapatid, tayo po ay magiging mas specific at tayo po ay mas magiging detailed sa atin pong sagot po ngayon, okay? Sa atin pong ika-12 tanong. So to answer this mga kapatid, sabi po dito, Jesus gave such distinctive specification that they fit only one church. Okay? Tandaan niyo po ito, Jesus did not give vague generalities such as there will be many good people in my church and there will also be some hypocrites. Now, how many churches would those 2 points fit? Okay, all of them, those 2 points also fit the corner grocery store and downtown civic clubs. Ayon po dito, they would fit everything and thus mean nothing. Instead, Jesus gave such pointed, specific, highly descriptive points that they fit one church and only one church. Okay? Mga kapatid, sa 6 po na description natin pong pinag-aralan sa part 1 ng lesson number 23. Okay? Again, inyo po itong i-review, inyo pong panoorin mga kapatid. If you are watching now the part 2, i-pause nyo po muna saglit po ito. Panoorin nyo po muna ang part 1 nang sa gayon po ay maliwanagan po kayo ng mas lalong lubusan sa 6 na description sa true church of Christ sa Revelation chapter 12. Now, yes, there is only one church. In fact, ang sabi po ng Bible, this is not a specific denomination, this is not a specific religious group. The Bible in fact called this group remnant. Okay po, remnant. Kung nyo pong ma-review yung pong part 1, yung remnant po ibig sabihin ay remain. Ang ibig sabihin po ng remnant ay yun po mga nalabi. Sila po'y kabilang doon po sa true faith from the time of Adam and Eve to Abraham down to the disciples mga kapatid. They are belong to that royal line of faith. However, in this modern generation, in this modern time, there is an specific denomination, yes, by the name of the Seventh-day Adventist Church. Now, ayoko po magbuhat ng bangko mga kapatid, not because I am a Seventh-day Adventist. But what I'm saying is you can study the 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. In fact, you are also welcome to attend seminars, public evangelism, lalong higit po pagdating po sa topic doon po sa Revelation chapter 12. Now ngayon po, let's double check the specification. Akma ba talaga ang Adventist Church sa mga pinaglalarawan po natin sa Revelation chapter 12, the pure woman or the bride of Christ? Number 1, okay? Ang sabi po doon sa ating pong part 1 ng pag-aaral, 1798, after that, yun pong 1,260 years na prophecy na puusigin po yung babae, okay po, at siya daw po ay
magtatago, in-nurture ng Panginoon. Now, after that, okay, ay tatayo daw po yung iglesyang iyon. Yun pong last day church, yun pong remnant ng Panginoon. Now, the Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, ay naitatag po, if I'm not mistaken, 1863. And in fact, last year, ang church po ng Adventist Church ay nagdiriwang po ng 160th anniversary. Okay? Now, what's the point? Point number 1, sa atin po pinag-aralan sa part 1, did not exist as an official organization between AD 538 to 1798. So, hindi po nagmula ang Adventist Church between this timeline. Siya po ay natatag 1863. Okay? Now, number 2, arose after 1798. It began to form in the early 40s. Sila po, or ang Adventist Church po, ang mga pioneer niya, ang ilan po ay nagmula sa Methodist. In fact, sila Ellen White and iba pang mga pioneers ng church, they gathered together and then they studied the Bible all together and then they found out some precious truth. Okay, so sila po ay nagsimula or nagsimulang mag-form or mag-gather noon pong 1840. Number 3, identification and qualification based sa part 1 ng ating pong lesson 23. Ano ito number 3, mga kapatid? Keep the 10 commandments. Again, 10, not 9, not 8, not 7, but 10 commandments, including the 4th commandment. Ano po yon? The 7th-day Sabbath. Nakakalungkot. Marami, when I say marami, almost all denominations ang nagre-reject po sa ika-4 na utos. Alam niyo po ba the reason why they don't like to read Old Testament? Hindi naman sa ibig sabihin na ayaw nila basahin yung Old Testament. Aba, doon din nagbumula yung mga kwento ng Red Sea, David, Abraham. These Protestant churches also preach Old Testament. Pero alam niyo po, ang ayaw lang po nila sa Old Testament, yun pong Exodus 20 verse 8. Kasi pag yun po ang ibabanggit po sa kanila at yun pong pag-aaralan nila, alam nila ang kanilang church ay tatamaan. Bakit? Ang kanila po kasing church ay Sunday keeper, not Sabbath keeper. So, pasok na naman po ang Adventist Church sa qualification number 3. Qualification number 4 has the gift of prophecy. This is now our subject for this part 2, mga kapatid. Ano itong gift of prophecy na Adventist Church? Hold on lang po kayo. Later on, ay atin po ito i-discuss. So, isa pa, qualification number 5 is a worldwide missionary church working in nearly all countries. Ang Adventist Church po ay meron pong presence sa mahigit 200 countries all around the world. Okay po? At ito po na-register po sa United Nations at ang church po ng Adventism ay meron pong almost all na congregations. Meron po akong separate na topic po niyan. In fact, kakatapos ko lang po ng proceed ko po sa Iglesia po ng Talon at akin po na-discuss po doon ang current status po ng Adventist Church. Okay? Pang-anim, teaches and preaches Jesus' 3-point message of Revelation 14. Yun pong 3 angels message. Friends, again, if your church is not preaching the 3 angels message, ano po yung mga 3 angels message na yon? You can also look in this online platform, yun pong subject natin na separate para po doon sa 3 angels message. Okay, hindi ko na po isa-isahin, medyo mahaba po ating time or ang atin pong oras kung atin po siyang isa-isahin at atin po siyang i-detail. Just look and refer to that video, mga kapatid. Okay, tayo po dito, Jesus asked you to take this 6 specification or qualification and check for yourself. It is easy. You cannot miss. Okay? Meron ka pong chance to study it for yourself, mga minamahal na mga kapatid. Okay po? So, meron pong note po dito, mga kapatid. Please remember that there are many loving Christians in churches that these points do not fit. But no such church can be God's end-time remnant into which He is calling all His people today. Mga kapatid, we are not attacking certain churches. We are not attacking specific churches. But what we are saying here, you can study it yourself. What we are saying here, dito po sa ating pong pag-aaral. Meron pong mga sincere,
loving Christian in other denominations na I know sila po yung pong mga tupang binabanggit po ni Jesus that one day God will call them and he will hear and they will hear his voice and then they will follow his command. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, matapos sundin ng isa sa mga anak ni Jesus ang kanyang maibiging panawagang babala at lumabas sa Babylonia ayon sa Apokalipsis chapter 18 verse 2 and 4, ano ang susunod na ipinagawa sa kanya ni Jesus? Pastor? Ayan, ano po ang sunod na pinagawa ng Panginoon doon po sa mga umalis doon sa Babylonia, mga kapatid? Okay po. So, ang sabi po dito, atin po manabasahin mga kapatid. Colossians, sa aklat po ng taga-Colossus, chapter 3, verse 15. Meron pong specific na command ang Panginoon. Ang sabi po dito mga kapatid, paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Tayo daw po tinawag sa iisang katawan. We are one body with Christ. So sa 1 verse 18, same book mga kapatid, Colossians 1 verse 18, binabanggit po dito na tayo po ay ano daw po? Yan, akin po mabasahin po sa inyo. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Si Kristo daw po ang ulo ng iglesia, tayo po ang kanyang katawan. Okay? So the Bible says that God's people are called into one body, the church. Tayo po, mga kapatid, ay tinawagan ni Jesus na umalis po doon sa Babylonia, na ang turo ay nakakalito, na ang turo ay nakakalasing, na ang turo ay tradisyon, hindi po Biblia, na ang turo ay napakaraming foul sa standard ng Biblia. Yes, God did not just call out to go out, but after we go out from that church na nagpipreach mga kapatid ng turo na hindi po ayon sa Biblia, after we come out from that group, that church, God called us to gather together as a true church. Yes, you heard it right, mga kapatid. Ikaw ngayon na nandiyan sa Babylonia, ikaw ngayon na meron pong tinatawag na sa Revelation 17 na membro pa rin ng harlot woman. You can be a member of a pure woman. You can be a member of a pure church. Sa Revelation 12, as long as you submit yourself to God, as long as you admit na ikaw ay nagkamali, and as long as you come out from that Babylon. Okay? So Jesus asked those who leave Babylon to join the remnant church. Doon po sa Revelation chapter 12, of which he is the head. Jesus said, other sheep I have which are not of fold. Yung po yung madalas ko po sinasabi kanina sa John chapter 10:16. So mga kapatid, tayo po ay tinatawagan ng Panginoon to gather together as a church. This time, as a true church. Not a member of harlot church, but a true church. Okay? Bakit po? Kasi ang Panginoon sa John chapter 10 verse 16 to 20 and 27, sapagkat ang Panginoon kinoconsider kanya na ikaw ay kanyang tupa at alam ko po na ikaw ay balang araw tutugon sa kanya pong tinig if talagang naririnig mo or alam mo ang boses ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor. Para sa ika-14 na tanong, paano po pumapasok ang isang tao sa simbahan na ganon, Pastor? Okay po, paano nga ba po mga kapatid? Ito, napaganda niyan. Talagang, alam niyo po, paano nga ba? Now, there are many ways, but the Bible is so specific in telling us this, what you call this, admission or submission sa kalooban ng ating pong Panginoon. Let me read first, 1 Corinthians 12 verse 13. Ngayon pong binabanggit mga kapatid. So specific po si Pablo para po sa mga taga-Korinto. And this message is also a message to each one of us in this generation. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. So friends, what's the point? The answer is
God is calling us the way we be a member of this true church, the remnant church, is no other than baptism. Because if we are baptized by the Holy Spirit, tayo po ay magiging ano daw po, ay magiging membro po sa iglesia ng atin pong Panginoon, sa remnant church or sa last day church ng Panginoon sa huling mga araw. Now, you can refer lesson number 9 sa atin pong YouTube channel po na ito. You can watch that video, the importance of baptism. Okay po? So para mas lalo tayo maliwanagan mga kapatid. Gusto ko lang po idagdag mga kapatid, bakit baptism? Bakit baptism po ay isa po sa paraan or declaration ng inyo pong pagmamahal sa Panginoon or pagpapasakop sa kanyang iglesia. Nais ko lang po idagdag mga kapatid, sa Gawa chapter 2 verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naligtas. Yan. Sa verse 41, kaya't ang mga naniniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdag ang mga alagad at ng mga 3,000 katao ng araw. So ano pong point mga kapatid? Lahat ng mga tumanggap sa Panginoon at nabautismuhan, sila po ay automatic na sila po ay napabilang sa iglesia ng Panginoon. So, let me repeat, baptism is necessary in following Christ, in knowing the truth. Baptism is necessary because baptism is a public declaration that you take your allegiance to Christ from the harlot woman going to the pure woman in Revelation chapter 12. Now, you are now a member of a remnant church. Salamat po, Pastor. Sa ika-15 tanong, ang Biblia ba ay nagbibigay ng iba pang katibayan na si Jesus ay mayroon lamang isang natitirang simbahan kung saan kanyang tinatawag ang lahat ng kanyang mga tao? Pastor? Yes. To answer it directly mga kapatid, yes. Meron pong katibayan. Meron pong evidence. Ano po ito mga kapatid? One by one, point by point, atin pong isahin. Point number 1. The Bible says there is only one true body or church. Atin pong binasa yan kanina sa Colossians chapter 1 verse 18. One body. Okay? So, ibig sabihin, yes, Jesus in the last days has only one true church. Only one body. In other words, he claimed this church as his. Okay? Kiniklaim niya po yan as his bride. Okay? The Bible says our days is like Noah's day. Luke chapter 17 verse 26 to 27. How many ways of escape were there in Noah's day? Only one lang po. Yung mga nakaligtas na 8. Si Noah, si Mrs. Noah, ang kanyang 3 anak at ang kanyang mga manugang. Okay, 8 lang po sila. Wala na pong ibang arka na lumutang during the flood. Isa lang po ang arka mga kapatid na pinagawa ng Panginoon. So, only one. Once again, today, God has provided a boat called church that will take His people safely through Earth's final events. So mga kapatid, don't forget, there's only one boat. There's only one church who bear the 6 specification or qualification of a true church. You can study it yourself once again for you to have a knowledge and enlightenment. Ano po talaga ang qualification or identification ng totoong iglesia. And I am so proud to say it to you mga kapatid. The Seventh-day Adventist Church has those 6 specification na binabanggit sa Revelation chapter 12. Salamat po, Pastor. Sa ika-16 na tanong, ano ang good news tungkol sa nalalabing simbahan ng Diyos? Pastor? Ito po ang good news mga kapatid. Nais ko pong sabihin po sa inyo. Okay? Ito ang good news sa Revelation chapter 14. Alam niyo po, kakatapos lang po ng akin pong crusade sa Talon. Ang akin pong topic po doon ay Revelation of Hope Reload. Okay?
At binabanggit ko po ang napakaraming teksto sa aklat ng Revelation chapter 14. Ito pang sinasabi po sa verse 6. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi at bayan. Friends, its central theme is the everlasting gospel. Tayo po, okay? Ang iglesia po ng Remnant Church ay meron pong good news. The first good news is proclaiming the everlasting gospel. And who is the gospel of the Bible? Jesus Christ. We are proclaiming that Jesus Christ is the creator. When you worship Jesus Christ as a creator in his holy day, the Sabbath day, you are just proclaiming that he is your creator, and you will not believe ever sa evolution theory at sa ibang mga teorya na aksidente lang daw pong nalalang ang ating pong sanlibutan. Hindi ka matitempt na maniwala po sa mga atheist na wala daw Diyos. Because if you keep the Sabbath day holy, if you consider Jesus Christ as supreme, you worship Him in His true church or in His true day of worship, now, inyo pong malalaman na hindi na kayo kailan pa maniniwala doon po sa mga atheists. Okay? Pangalawang point, it is built on Jesus, the rock. Si Jesus po ang batong buhay at siya po ang atin pong manlalaban, manlalalang na, manlalaban pa mga kapatid. Our church is founded on the rock, and that is the rock solid, which is Jesus Christ. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 16 verse 18, na kahit po ang gate or pintuan ng imperno or ng Hades will not prevail against it. Ang true church na ating pong Panginoon, kahit anong gawa ng kaaway, will not prevail against this true church. Ephesians chapter 5 verse 25, Jesus died for His church. Akin pong basahin sa inyo mga kapatid. Sapagkat ito po yung maganda pong teksto sa Efeso chapter 5 verse 25. Okay? Ang sasabi po dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Friends, ano po ang patotoo na ano pong good news na ang Jesus natin pong sinasamba, siya ang head ng atin pong iglesia? It's because He loved the church. In fact, He died for us, members of His church. Now, next pong point, Jesus describes His remnant church so plainly that it's easy to identify. He also described the fallen church and called His people to come out from that church, mga kapatid. So, that love of Christ is calling out to go out from the church. Next point, its doctrine are all true. Okay, sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang nais ko pong basahin po muli sa inyo mga kapatid. Ano po ba ang doktrina? At ano po ba ang napakaganda at benepisyo po na doktrina ng Panginoong Jesus sa kanya pong minamahal na iglesia? 3 verse 15 ng 1 Timothy, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga tao sa sambayanan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at sa liga ng katotohanan. So tayo daw po ay sa liga ng katotohanan. Christ is the foundation at ang atin pong church ang kanya pong labis na minamahal. Salamat po, Pastor. Para sa ika-17 tanong, ano ang good news tungkol sa God's remnant people? Pastor? Yan. Ito pong good news mga kapatid para naman doon sa mga remnant church na kanya pong iniibig. Ano ang good news? Yan. Kanina kasi sa number 16, what is the good news regarding po sa remnant church? Sa question number 17, mga kapatid, ano naman din po good news para din po. Another good news. Number 1, be saved in His heavenly kingdom. Revelation chapter 15 verse 2. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Ang Panginoon po ay meron pong pahayag para sa mga nalabi. Verse 2, ito pong binabanggit mga kapatid. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga natagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang na katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal
hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. First point, sila po ay nagtagumpay, sila po ay nagpunyagi at sila po ay naligtas. Next point, overcome the devil by the power and blood of Jesus Christ. Revelation chapter 12, verse 10. Sila po ay nagtagumpay laban po doon sa dragon. Sila po nagtagumpay laban po doon sa halimaw. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi, dumating na ang pagligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Praise the Lord! Ang kaaway ay tinapon na po mga kapatid. Tayo po'y nagpupunyagi sa dugo at kapangyarihan ng atin pong Panginoon. At ano pa? Ang good news para po sa mga remnant, sila po'y patient mga kapatid. Sa Revelation 14 verse 12, and they have the faith of Jesus Christ. Let me read to you that text. Revelation 14, ito po'y pagpapatuloy mga kapatid sa three angels message at napakaganda po na tinutukoy po dito ang pag-uugali ng mga remnant or mga nalabi. Ito'y panawagan na magpakatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at natiling tapat kay Jesus. So ang mga remnant church, sila po'y tapat hanggang sa wakas, nagpapakatatag at sila po ay mga patient enough to wait on their Savior. At sila po ay find glorious freedom. John chapter 8 verse 31, binabanggit po dito mga kapatid. Isa po ito sa napakagandang teksto po na binanggit po ni Jesus. Sabi po dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo na niniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Purihin ng Panginoong Diyos, tunay na alagad ni Jesus ang mga sumusunod sa kanya at nakikinig sa kanya. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Friends, the truth is the only way that will set you free. Don't be governed or don't be enslaved by the error. Set you free, and the truth will help you set free from the lies ng mundong ito. Salamat po, Pastor. Sa ika-18 tanong, kakaunti na ang panahon nating nalalabi. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay kaagad kasunod ng pagbibigay ng mga mensahe ng tatlong anghel ayon sa Apokalipsis chapter 14 verses 6 to 14. Ano ang apurahang pakiusap ni Jesus ngayon sa kanyang mga tao? Pastor? Mga kapatid, katulad po ng paanyaya po ng Panginoon doon po sa panahon ni Noah. Narito po, babasahin ko po sa inyo sa Genesis chapter 7 verse 1. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namamuhay ng matuwid. Friends, the invitation is come in. Come in. Pumasok ka. Ikaw na nakapakinig ngayon. I-share mo ito. Mandamay ka po mga kapatid para marami pang maligtas. Ang goal ng langit ay mas marami pang maligtas. Ang goal ng langit ay mas marami pang magmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw na nakapakinig po ngayon. Katulad po sa panahon po ni Noah. Mga kapatid, there's an invitation for you and for your family and for your loved ones. Come in. Yes, nakakalungkot. Sila lang pong mag-anak ang nakaligtas. Sa loob ng 120 taon na pagsisermon po ni Noah, wala po siyang nahikayat. I mean, yes, if you read the commentary, may mga nahikayat siya, pero they chose to believe na hindi totoo ang baha, hindi totoo ang ulan. Nakakalungkot, wala lang po sila naligtas mga kapatid. At sabi ng Panginoon, sila lang po lamang yung 8 iwan ang nasumpungang tapat sa Panginoong Diyos. Yes, take heed to the invitation of God. Jesus is waiting at the door of His end-time ark, the remnant church, for you. Tandaan niyo po mga kapatid, this is our 8th study guide in the thrilling series on the Three Angels Message. Sa inyo lang po panoorin po yun mga kapatid. Yung atin pong study guide number 8. Okay, the final study guide of this series will discuss the gift of prophecy. Tandaan niyo po mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay nag-i-invite po sa inyo. Ang Panginoong Diyos ay nag-i-invite sa family ninyo.
to come inside the ark and be saved by the name of Jesus Christ. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. Mga kapatid, for the last question, let me ask you this question. Ikaw po ba'y handa? Are you willing to heed Jesus' call? Ikaw po ba'y willing na makinig at tugunan ang paanyaya po ng Panginoon to come into the safety of His end-time remnant church? Katulad po ng, alam nyo, katulad po na po sabi sa inyo kanina, kakatapos lang po na aking pong crusade sa Talon. Alam nyo, aking pong last topic ay about heaven. To give you sharing po mga kapatid, alam niyo po, one day daw po sa langit, marami kang marami kang makikita doon na mga heroes of faith, yung mga character sa Bible. Tinanong ko yung aking pong sarili, tinanong ko rin kasi yung mga audience ko sino gusto niyo makita sa langit at makausap yung mga character sa Bible. Meron nagsabi si Moises, nagsabi si Jesus, nagsabi na gito ganyan, sige gito ganyan, si David. Ang sabi ko naman, ang gusto ko makita at makausap doon ay walang iba kundi si Noah. Sabi nila, Pastor, bakit? Kasi sabi ko, si Noah nag-preach 120 years. Wala man lang nabinyagan. I mean, wala lang sila naligtas. Alam nyo, sabi ko sa kanila, to be honest, hindi ako disappointed. Hindi ako disappointed every time na ako po nagko-crusade na wala nabibinyagan. Kasi kinukonsider ko sarili ko na para ako si Noah sa end time. Na walang nakikinig, walang nag-ano. Mga kapatid, I believe. Alam niyo, may nakikinig naman. Madami po nakikinig sa every time na ako po nagko-crusade. May nakikinig po. In fact, pinospone lang po yung baptism po kanina sapagkat sa EUP po kasi nagsimba. So next Sabbath na po ang baptism. Praise the Lord, meron naman po gustong tumanggap sa Panginoon through baptism. Now, I have been delivering a public evangelism na ilang beses na po na wala pong nagpapabinyag. Hindi po ako na-disappoint for myself. Why? Because I recall the time of Noah. Gusto ko po siya makausap one day sa langit. Anong pakiramdam na ikaw ay 120 years nag-preach and yet wala man lang na naligtas from your neighbors, from your friends. Alam niyo mga kapatid, this give me hope na hindi po ako ma-discourage sa pagpa-preach or sa pagpapatuloy na magbalita sa lahat ng kaparaanan. Even this time, sa online platform po na ito, ating pag-aralan, I will keep on preaching. I will keep on telling people to come out from that Babylon and to come inside the ark, the remnant church of God. So mga kapatid, if you are willing to respond to the call of Christ, to the invitation of Christ, let me pray for you. Our Father in heaven, Lord, ako po ay naniniwala amang banal that although screen lang po ang pagitan namin na nakikinig ng tao ngayon, I am praying, Lord, i-touch niyo po ang puso ng taong ito na nakikinig. I am praying, Lord, not just him, not just her, but their family as well. I'd like to pray, Lord, i-save niyo po ang kanilang family. I am praying, Lord, please continue to enlighten each one of us about the truth of your word. Thank you, Lord, nang inyo pong message ay patuloy mag-penetrate sa aming mga puso, magbabago sa aming pong mga pag-uugali, magpapalapit sa aming pong Panginoong Jesus. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama ninyo sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. Ang mga kakilala niyo po ay hindi namin kakilala. Kaya kung i-share niyo po ang mga videos natin, maari pong makapanood ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, at mga kasamahan sa trabaho, kung sino pa man po ang nakakonekta sa inyo. Kasi kailangan po nating ma-share ang gospel na ito sa lahat ng tao bago po makabalik ang Panginoon dito sa lupa.
At kung meron po kayong mga tanong at gusto nyo rin po mag-share ng experience ninyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may mga prayer request, paki-comment nyo po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine reminding you that God loves you. Bye-bye!